pagtiyagaan ninyo. Makinig kayong mabuti, sapagkat ang panahon ay mapanganib. Sinasabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Naalala ko yun. Kasi marami akong nababasa sa internet eh. Mga, minsan, dating Kristiyano na napapahiwalay sa pananampalataya. Minsan naman, may mga Kristiyano nga, mga sikat na mga Kristiyano, mga ngaral pa, ay nakikita na namumuhay ng hindi rin ayon sa pananampalataya. Kung nakakabalita kayo ng gano'n, ay huwag kayong matitisod. Kung meron bang mga nakikita natin nababasa natin sa mga balita na may isang magaling na magsalita, pero ang kanyang buhay ay hindi ayon sa pamumuhay na kanyang itinuturo. Huwag nating isasalig ang ating pananampalataya doon sa nagsasalita. Katulad din natin dito mga kapatid, huwag niyong isasalig ang pananampalataya ninyo sa akin. Ang pananampalataya ay dapat nakasalig kay Kristo. Si Kristo ang titingnan natin. Huwag yung mga magagaling ng tagapagsalita. Huwag yun. Sapagkat paano, pag nagkamali yun, paano kung magkasala yun? Kung pwede ka matisod kung sa kanya nakabatay ang iyong pananampalataya. Ibatay natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ibatay natin ang ating pananampalataya sa mga aral ni Kristo na ating nababasa sa banal na kasulatan. Kaya mahalaga mga kapatid, tayong lahat ay maging sanay tayo sa pag-aaral ng Biblia. Maging bihasa tayo sa pagbabasa ng mga talata, sa pag-iisip, sa pag-acquire ng karunungan sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya dito sa ating mga pag-aaral, talagang pinipilit natin na ibatay natin ang lahat ng mga bagay sa mga talata ng Biblia. Kaya marami tayong talatang nagagamit eh. Palipat-lipat tayo ng mga talata dahil gusto natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun ang maging pananampalataya natin. At yun naman ang dapat eh. No? So yun lang mga paalala ko lang mga kapatid. No? Mapanganib ang panahon ngayon. Pagdating sa pananampalataya, at sabi nga, di ba, ni Apostol Pablo na sa mga huling araw, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Para maingatan natin yan, kailangan maging stricto tayo, na maging biblical tayong lahat. Palabasa tayo ng Biblia, palaaral tayo ng Biblia. At huwag nating pababayaan ang ating mga pagtitipon. So yan o, mga kapatid, no? Ang paksa natin, may kaugnayan din sa mga pinagsasabi ko dyan. Sapagkat ito, mga kapatid, ang title natin ngayon ay ang pagsasadya na magpatuloy sa pagkakasala. Ito yung part 4 ng pinag-aaralan nating mga warnings sa aklat ng Hebreo. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang bagong ang Biblia at ang King James Version naman sa English. At kung babanggitin, mauliban na kung babanggitin pala. So marami tayong version na gagamitin ngayon. Sapagkat kailangan natin ng alalay na version ngayon. Mabigat-bigat po itong pag-aaralan natin. Controversial ito sa digdig ng mga Kristiyano. Controversial sapagkat maraming mga kaisipan tungkol dito. So tungkol to sa mga warning passages sa Hebrew. At nasabi ko nga, yung gaya nung sabi natin noon, merong 5 warnings. 5 babala sa aklat ng Hebreo at tayo na sa ika-4 na bahagi na. At bilang review, para makita po natin, huwag nating makalimutan yung mga mahalagang punto ng ating mga pag-aaral. Napag-usapan natin yung warning number 1, yung neglect, pagpapabaya sa kaligtasan. Naisip ko i-review muna natin ng konti ito, mga kapatid. At dito naalala natin sa warning number 1, dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ng mga bagay na ating narinig mula sa salita ng Diyos. Bakit? Baka tayo'y matangay, papalayo doon sa kaligtasan. Diyan kung natatandaan ninyo, nadaanan natin yung talata na nagsasabi na kung yung kautusan na ibinigay sa pamamagitan ng anghel kay Moises, di ba? Kung yun yung mga lumalabag doon at sumusuway,
ay tumatanggap ng kaukulang parusa, ay diyan ay nabanggit sa ating aralin dyan sa part 1 na yan, na paano tayo makatatakas kung ating pababayaan ang dakilang kaligtasan. So wag nating papabayaan ang dakilang kaligtasan. Dahil pag pinabayaan natin yan, mawawala sa atin yan. Sa warning number 2, yung tungkol sa unbelief, ang hindi pagsampalataya. Itong mga nanampalataya na yan. Yung mga nangyari sa kasaysayan ng Israel, nanampalataya na, nakasaksi na sila ng mga kapangyarihan ng Diyos, ng mga kababalaghan. Pero nung papalapit na sila, doon malapit, kung kailan malapit na, naging matigas ang kanilang puso sa pamamagitan ng hindi pagsampalataya. Kaya marami sa kanila ang hindi nakapasok sa lupang pangako. Kaya ang bilin dyan ang pinakatema dyan kung madinig natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos, kapag nadinig natin, ay huwag nating papagmatigasin ang ating puso ng gaya ng sa paghihimagsik. Doon na nangyari sa disyerto sa mga Israelita. At yung huli nating napag-aralan, yung warning number 3, yung falling away, yung pagtalikod sa pananampalataya. Diyan, kung naalala ninyo, nagbigay ng warning para doon sa mga dati nang naliwanagan. Naliwanagan ka na, nakalasap ka na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi ka na ng Holy Spirit, nakalasap ka na ng kabutihan ng salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at pagkatapos nun ay tumalikod ka pa sa iyong pananampalataya, tumalikod, iniwan mo pa ang pananampalataya, ay hindi ka na muling maaaring papanumbalikin sa pagsisisi. Maaaring hindi ka na makarating doon sa puntong magsisisi ka pa. Ingatan natin yan, mga kapatid. Diyan ay inaaralan tayo ng manunulat ng Hebreo na huwag tayong manatili. Diyan sa warning number 3. Huwag daw tayo manatili na bilang mga sanggol sa pananampalataya, kundi dapat maging mature tayo sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, at yung ating mga natututunan ay dapat tinutupad natin. Take note palagi, tinutupad natin sa ating buhay sa araw-araw para umabot tayo sa ganap na pagkatao, yung pagiging mature. Maabot natin yung maturity. Huwag tayong sanggol lamang. At ngayon naman, dito tayo sa ika-4. At ngayon ay tatalakayin natin ang willfully continuing to sin. Pagsasadya na magpatuloy sa pagkakasala. Yung ika-5, next time, sa Sunday. So mahalaga to mga puntong yan, mga kapatid. Kung mapapansin nyo, lahat yan ay may kaugnayan sa mga warning na baka ikaw ay malayo sa pananampalataya kay Kristo. Delikado mapanganib, mga kapatid, ang magiging buhay natin sa future kung tayo mapapahiwalay sa pananampalataya. Kailangan mag-ingat tayo. So sa warning number 4 tayo, mga kapatid, sa ating part 4, yung fourth warning. Pagsasadya na magpatuloy sa pagkakasala, o kung tawagin sa English willfully continuing to sin. Basahin po muna natin ang ating mga main verses at mamaya ay babalikan po natin isa-isa. Sabi rito sa Hebreo 10:26, sapagkat kung sinasadya nating magkasala matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umaliposta sa espiritu ng biyaya. Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay.
Binasa ko po ng buo yan para makita nyo agad, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung babala na nandyan. Na dapat tayo matakot na umabot tayo sa ganyang kalagayan. O pag-aralan natin para wag tayong umabot sa ganyang kalagayan. Sa unang talatang binasa natin, ang sabi dyan, sapagkat kung sinasadya natin magkasala. Sinasadya yung magkasala. Ano ibig sabihin ng sinasadyang magkasala? For if we sin willfully, sabi sa King James Version. Magkaiba yan, mga kapatid, doon sa nagkakasala tayo at yung sinadya mo ang pagkakasala. Alam nyo, mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi naman may alis na tayo'y magkamali, magkasala. Sino ba sa atin dito ang hindi nagkakasala? Kahit na tayo'y nananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Pero dapat makita natin yung pagkakaiba nung sinasadya mo ang pagkakasala at yung hindi sinasadya. Minsan nabibigla tayo, nagugulat, at dahil doon kapag nagulat tayo, minsan nakagagawa tayo ng pagkakasala. Hindi na tayo agad-agad nakapag-isip. Natutokso, yes, minsan natutokso tayo. Pero maaari nating itigil agad at putulin agad yung panunukso sa atin. Kapag nagkamali tayo, agad tayong bumabangon. Kapag nasa isipan pa lang natin ng tukso, binibitiwan na agad natin. Meron tayong dapat awareness. Maraming mga bagay na po pwede nating ipagkasala habang tayo nabubuhay rito. At tayo talagang nakalantad at nasa panganib na tayo masabit sa pagkakasala. Kaya nga, mga kapatid, kailangan tayo magkaroon ng pag-iingat. Mapag-aralan nating mabuti ito, mga kapatid. Ito yung sapagkat kung sinasadya nating magkasala. Hindi naman ibig sabihin niya hindi ka na magkakasala. Pero iba yung sinasadya. Tingnan natin sa salin sa ibang version ng Biblia. Sa English Standard Version, ang sabi rito, for if we go on sinning deliberately. Take note, go on sinning. If we go on sinning willfully. Sa New American Standard Bible yan. Sa NIV, New International Version, if we deliberately keep on sinning. At sa Revised Tagalog Popular Version, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. If we go on sinning, magpatuloy pa rin tayo. Ano ibig sabihin nun? Yung nakababad ka na sa pagkakasala. Ganun yun, mga kapatid. No? Hindi yung magkakasala. Lahat naman tayo nagkakasala. Kasi kung lahat ng kasalanan na tinutukoy dyan, wala na maliligtas sa atin. Di ba? Ang pagkakasalang sinasadya dyan, na sinasabi, yung pagkakasala, yung patuloy nating ginagawa, yung pagkakasala na tuwang-tuwa pa tayo habang ginagawa natin ang kasalanan. Alam na natin na isang kasalanan ay patuloy pa rin tayong nabubuhay sa kasalanan na hindi na natin iniisip na kailangan makaalis tayo doon sa lalong madaling panahon. Ganun yan, no? Yung pagkakasala na minahal na natin, inibig na natin, naliligayahan na tayo, na wala na tayong planong makaalis pa doon dahil iniisip natin na yun ang isang bagay na necessary na gawin, na kinakailangan gawin. Yung talagang tinanggap mo na, bagamat kasalanan yun, yun ang dapat mong gawin. Marami tayong pagdadahilan tungkol dyan sa kasalanan yan. Pagdadahilan, ginajustify pa natin, nagbibigay pa tayo ng mga justification ng mga pangangatwiran na ipinagtatanggol pa natin. Ang ginagawa nating pagkakasala, binibigyan pa natin ito ng katwiran kung bakit tayo nagpapatuloy sa ganong sitwasyon. Hindi matapos-tapos ang ating dahilan at wala na sa isip natin ang pagsisiyan pa natin yon. Dahil nandun na yung panghihinayang natin na umalis dun sa pagkakasala. Yun yung mga pagsasadya na tinatawag na pagkakasala. Yung talagang very boldly ginagawa mo na yon. Yung talagang matapang ka na hindi ka na nakukonsensya sa kasalanang ginagawa mo. At wala ka ng kaplano-planong iwanan yon.
yun ang nabubuhay na sa kasalanan. Yun yung nag-ahari na sa iyo ang kasalanan. Yun yung sinasadya na ang pagkakasala. Delikado yan, mga kapatid. Alam nyo, meron namang sinasadya at hindi sinasadya talaga. Maging sa Old Testament ay nagbigay ang Diyos ng probisyon tungkol sa sinasadya at hindi sinasadya. Iba ang pagtingin ng Diyos doon sa sinasadyang kasalanan at iba ang pagtingin sa hindi sinasadya. Magaan-gaan ang pagtingin doon sa sinasadya. Doon sa hindi pala sinasadya. Pag sinasadya, mabigat, mga kapatid, kapag sinasadya na natin ang pagkakasala. Alam niyo, itong Hebreo ay sinulat to sa mga Hudyo, sa mga Hebrew people, sa mga Israelita, na mga naging Kristiyano. Kaya tinawag tong sulat sa mga Hebreo. At ito, madalas nababanggit yung Old Testament, New Testament, nagkakaroon ng comparison. O magkaroon tayo ng comparison diyan sa topic na sinasadya at hindi sinasadya. Sapagkat may banggit ang Old Testament tungkol dyan. Mababasa po natin yan, mga kapatid, dito sa mga bilang, yung tungkol doon sa kasalanan sinasadya at hindi sinasadya sa matandang tipan. Sa Numbers 15:27, kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae na isang taong gulang na handog pangkasalanan. So meron silang tinatawag na sin offering. Sa Tagalog, handog pangkasalanan. Yun ay para doon sa mga taong nagkasala ng hindi sinasadya. Yung mga taong nagkasala noong panahon ng Israel sa matandang tipan ay merong provision na makapaghahandog pa sila na sabi niya ng kambing na babae na isang taong gulang bilang kanilang sin offering. Tuloy natin. At tutubusin ng pari ang taong nagkamali sa harap ng Panginoon. Kung tunay na siya'y nagkasala ng hindi sinasadya, upang tubusin siya at siya'y patatawarin. May kapatawaran, hindi sinasadya. Tuloy pa natin, kayo'y magkakaroon ng isang batas sa kanya na nagkasala ng hindi sinasadya. Sa kanya na katutubo sa bayan ng Israel at sa dayuhang na nakikipamayan sa kanila. So yan ang provision doon sa mga nagkasala ng hindi sinasadya. May pagkakataon pa na sila'y mapatawad. Basta gawin lang nila yung pinag-uutos na sin offering o handog pangkasalanan. O ngayon, paano naman yung sinasadya? Ang sabi nito, tuloy lang natin ang basa. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging katutubo sa lupain o dayuhan, ay lumalapastangan sa Panginoon. At ang taong yun ay ititiwalag sa gitna ng kanyang bayan. Ito naman, mga kapatid, sinasadya to. Bakit natin sinabing sinasadya? Ang sabi diyan, makagawa ng anuman ng buong kapusukan. Do it presumptuously. Sa ibang salin ng Ingles, defiantly. Yung talagang ginawa mo yun with boldness, na may katapangan, talagang lantaran, talagang bumubuo loob mo na gawin mo yun, kahit alam mo na yun ay isang pagkakasala. Sadya yun. Kaya nga sasalin dito, makagawa ng anuman ng buong kapusukan. Sa Revised Tagalog Popular Version nga, yung talata rin yan, sabi, ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sino mang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat yun ay paglapastangan kay Yahweh. So nakita nyo, no? Sinasadya yan. Yung sumunod na verse, 31, dyan din sa Numbers, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at sinira ang kanyang utos, ang taong yun ay lubos na ititiwalag, ang kanyang kasamaan ay tataglahin niya. Dito, mga kapatid, sa konteksto ng Old Testament pa lang, sa matandang kautusan, meron naman provision, di ba? Sa sinasadya at hindi sinasadya. Pero dito nakita natin, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagsasalarawan dito na siya ay seryoso tungkol sa kanyang mga batas at pamamaraan. Hindi nagbibiro ang Diyos na kukunin lamang natin na magaan ang kanyang mga utos o babaliwalain lamang natin na madali nating lalabagin.
Hindi siya nagbibiro, mahigpit ang Diyos. Ngunit, huwag natin kakalimutan, kahit gano'n ang Diyos, ang ating Diyos ay mapagbiyayang Diyos. Punong-puno siya ng grace. Punong-puno siya ng awa. Nag-uutos siya, umaasa siyang tutuparin natin yun. Ngunit ang Diyos ay maawain. Naglaan ng mga kaparaanan ng pagtubos kung tayo man ay magkamali. Katulad yan sa Old Testament. At ganun din sa Bagong Tipan, mga kapatid. Naglaan ng Diyos sa awa niya sa atin. Dahil palagi tayo nagkakasala. Kaya ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang anak. Kung babasahin natin sa konteksto yan, mga kapatid, hindi natin babasahin. Mula verse 1 ng chapter 10, ay pinapaliwanag ang paghahandog na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Inialay niya. Di ba may alay doon sa Old Testament pag magkakasala? Na tuwing magkakasala, palagi mo ihahandog yun. And dito sa New Testament, isang beses na lang inhandog ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay para tayo matubos sa ating pagkakasala. At ginawa ni Kristo yung pag-aalay na yun, yung sin offering na yun. Ginawa niya yun minsan at hindi na niya muling gagawin yun. Minsan at magpakilanman na yun. Pero, ganun pa man, may tagubilin pa rin dito sa chapter 10 verse 26. Yung binabasa natin talata. Na huwag nating sasadyain na tayo'y magkasala. Mabigat kasi. Huwag nating sasadyain matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Tinanggap na natin ang katotohanan. Ang katotohanan ay tinuturo ng salita ng Diyos. Number 1, ang Panginoong Kristo ang katotohanan. At ang salita ng Diyos, katotohanan. Natanggap na natin ang salita ng Diyos. Natanggap na natin ang ating Panginoon Kristo. Kasama tayo dyan. Matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Ang danger nun, mga kapatid, ay wala nang natitira pang alay para sa kasalanan. Wala nang alay, sapagkat inialay na si Kristo, tapos na yun, isang beses lang niyang gagawin yun. Hindi yung tuwing magkakasala tayo, ay papatahin si Kristo sa krus. Hindi ganun yun. No? Tuwing magkakasala tayo, ay muling ipapako ang ating Panginoon si Kristo sa krus. Kaya ibig sabihin niya, wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Hindi na uso yung nandun sa Old Testament na tuwing magkakasala ka, ay mag-aalay ka ng sin offering, ng hayop, yung dugo ng hayop. Sinasabi din dyan, hindi na natin natalakay dyan, hindi na natin nabasa. Dyan sa konteksto ng chapter 10, sa mga naunang mga talata na yan, pinapaliwanag na yung dugo ng hayop, hindi naman makapagpapabanal sa tao yan, kaya tinigil na yan. Larawan lang yan ng gagawin ng ating Panginoon Kristo. At ginawa na nga niya, tinubos, dumanak na ang kanyang dugo sa krus. Kaya wala na iba pang alay na natitira pa para sa mga kasalanan. Kaya warning sa atin dito, huwag nating sasadyain ang pagkakasala. Kasi kapag sinasadya natin yan, mga kapatid, aabot tayo sa punto, delikado tayo. Yung mga nakaraan natin pag-aaral, may mga warning, di ba? May mga warning na pwede tayong mapahiwalay sa pananampalataya. Kapag tayo napahiwalay sa pananampalataya, ay hindi ka na masasakop ng katubusan na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Huwag kayong masyado matakot. Hanggat merong kayong pananampalataya. Hanggat naniniwala ka sa ating Panginoong Kristo. Hanggat nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Hanggat ikaw ay dumadalangin pa sa Panginoon, may pag-asa tayo. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Hindi, yan naman talatang binasa natin para doon yan sa mga nagkasala ng sinasadya. Yung talagang sinasadya mo na ipaliwanag na natin kanina yun. Yung wala ka ng pakundangan sa paggawa mo ng kasalanan. Hindi ka na nahihiya sa Diyos. Hindi mo na binigyan ng malaking konsiderasyon yung ginawang kamatayan ng Panginoon Kristo sa krus. Pero tayo, hanggat may pananampalataya tayo, pag nagkamali tayo, may pag-asa naman tayo. Basta wag lang natin sasadyain
Ang sabi rito sa unang 1:2, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesus Kristo na siyang matuwid. Ang sabi po riyan, isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Nakita niyo mga kapatid, no, yung halaga ng mga sulat ng mga apostol. Mahalaga mga sulat ng mga apostol. Bakit ba sumulat si Apostol Juan? Isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Sa makatuwid yung mga sulat ng mga apostol, yung mga pinag-aaralan nating mga salita ng Diyos, ay makapagsasanay sa atin, makapagtuturo sa atin para huwag tayong magkasala. Maring hindi 100%. Kaya nga dapat palagi tayo nag-aaral ang salita ng Diyos. Sapagkat kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung mga sinulat ng mga apostol na binabasa natin, maiiwasan natin na magkasala. Magkakasala pa rin tayo. Hindi naman kasi ibig sabihin ng 100% yan na hindi na tayo magkakasala. Kaya nga, may provision dito, no? Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, hindi 100% yung sinasabi niya, di ba? Kaya nga, ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesus Kristo na siyang matuwid. So nakatutulong sa atin ng malaki yung mga sulat ng mga apostol, yung mga Bible studies na ginagawa natin para kung hindi man 100% natin matanggal ang lahat ng kasalanan natin, mamiminimize yan. Magiging 99.999%, hindi tayo magkakasala. Kakasala tayo. Ako nagkakasala, kayo nagkakasala. Pero sinasadya ba natin ang pagkakasala? Dapat hindi na natin sinasadya. Yung talagang namumuhay ka ron na ayaw mo nang umawon. Sabi pa rito, no? Tuloy lang natin verse na yan. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Pasinin niyo yung talatang yan. Si Kristo naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya kapag tayo nagkakasala, siya yung tagapamagitan. Siya na yung handog Naihandog na si Kristo Minsan at magpakilanman yun. Pero tandaan ninyo, huwag nating aabusuhin yun. Huwag nating sasadyain yung pagkakasala. At makatutulong sa atin para ma-minimize yung pagkakasala natin. Palagi nating pag-aaralan ang mga sulat ng mga apostol. Kaya nga nasabi doon sa nabasa natin, nauna dyan kanina sumulat si Apostol Juan upang huwag kayong magkasala, wika niya. At alam nyo mga kapatid, itong verse na to, yung verse na yan, 10:26, nagsimula yan sa salitang sapagkat. Yan ang dahilan ng naunang talata na hindi pa natin nababasa. Ano yung naunang talata dyan? Sabi niya, sapagkat kung sinasadya natin magkasala, bakit niya sinabi yan? Ano yung naunang talata? May kaugnayan yan doon sa huli nating pinaliwanag tungkol doon sa mga pag-aaral natin. Kunin natin mga naunang talata dyan. Sa 10:23 ng Hebreo. Excuse me, no? Sabi nito, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Diba? Napag-aralan natin yan, diba? Yung portion na yan. Yung panghawakan nating matatag, yung pagpapahayag ng ating pag-asa. Tuloy natin. At ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. O yan ang instruction sa mga Kristiyanong Hebreo. At sa atin din, sabagat Kristiyano rin tayo. Bigyan daw natin ng malaking konsiderasyon ang isa't isa kung paano natin gigisingin sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, mag-encourage tayo sa isa't isa tungkol sa pag-ibig, encourage natin ang isa't isa tungkol sa paggawa na mabuti. At hindi natin magagawa yan kung wala yung sumunod na talata. Sabi rito, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba,
kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Pansinin ninyo, no? Na huwag nating pababayaan. Konektado yan doon sa naunang talatang nabasa natin. Isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa. Sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, hindi kasi natin magagawa yan kundi tayo nagtitipon. Kaya sumunod. Huwag nating papabayaan ang ating pagtitipon. Ano ba yung pagtitipon? Ito, yung ginagawa natin. Isang uri ng pagtitipon to. No may physical pa, tuwing linggo, nakikita-kita tayo sa mga local congregation natin. At ngayon, walang physical, dito tayo nakikita-kita. Huwag daw nating pababayaan. Bakit natin huwag papabayaan ang ating pagtitipon? Palakasin daw natin ang loob. Okay, kung wala kang pagtitipon, talagang hindi mo magagawa hindi natin magagawa yan. Komunikasyon ang kailangan dyan. Fellowship ang kailangan dyan. Mag-aralan sa isa't isa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Totoo naman, papalapit na ang araw ng Panginoon. Talagang totoo na dapat wag na nating pabayaan ang ating pagtitipon. Anong dahilan? Bakit nasabi na wag nating pabayaan ang pagtitipon? Sapagkat kung sinasadya natin magkasala, nakita nyo, diyan pumasok yung verse natin eh. Wala nang haing natitira pa. Wala nang natitira pang alay para sa kasalanan natin. So nakita nyo. Kaya nga panawagan dito mga kapatid, sa mga nakaraang nating pag-aaral ng mga warning dito sa Hebreo, ay huwag nating pabayaan yung ating dakilang kaligtasan. Baka mamaya mauwi tayo sa ganyan eh. Na wala nang haing natitira pa eh. Sinasadya na natin ang pagkakasala eh. Alam niyo, mula doon sa lesson number 1 dito sa Hebrews, yung warning number 1, number 2, number 3, hanggang ngayon number 4, nandiyan ang panawagan tungkol sa pananampalataya na huwag natin itong bibitiwan. Nakita niyo, isang direksyon lang yan eh. Kailan tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng iba't ibang karunungan para makaiwas tayo na mabitiwan natin yung pananampalataya. Importante na manatili tayong nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, gano'n mga kapatid, no? Nakita nyo, wala nang haing natitira pa. Napaka kalagim-lagim ang kasasapitan natin kapag napabitaw pa tayo sa ating pananampalataya. Tingnan nyo, sumunod na talata. Wala nang haing natitira pa, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaway. Talagang yung apoy, talagang naglalagablab. Nakakita na kayo ng naglalagablab na apoy? Talagang hindi ka makalalapit doon eh. Pero sa araw na paghuhukom, yun mismo ang bubuhos doon sa mga kaway. Yun ang hinihintay ng mga sinasadyang pagkakasalat na pahiwalay na sa pananampalataya. Wala nang haing natitira pa. Huwag sana tayong umabot siya mga kapatid. Kung tayo nabubuhay sa pagkakasala, umahon na tayo, umalis na tayo dyan. Hanggat naiisip pa natin magsisi. Hanggat nakakadinig pa tayo ng salita ng Diyos. Umahon na agad tayo dyan hanggat may pag-asa pa. Tuloy natin, 28. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang mamamatay. Yung sa Old Testament, parang sa chapter 2 to eh, na Hebreo. Yung lesson natin tungkol doon sa yung kautusan na binigay sa pamamagitan ng anghel kay Moises, pag may sumuway ron, pinaparusahan, gaano pa kayang kadakilang, hindi tayo makatatakas ngayon doon sa mabuting balita na ating nadinig na sinalita mismo ng ating Panginoong Sokristo. Dito naman, ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So natatandaan ninyo yung tinalakay nating supremacy of the Son of God doon sa lesson number 1 ng Hebrews, na ang Panginoon Jesus ay siya ang kaningningan, siya yung kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at ang kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita.
Kaya ganyan yung pagtatanong niya. Gaano pa kaya higpit na parusa sa akala niyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos, ang anak ng Diyos na napakataas ang kalagayan, na nagpahayag na mabuting balita, na namatay sa krus, na ang dugo niya dumanak. Nakita niyo mga kapatid kung ang mga sumuway sa kautusan nga ni Moises pinarusahan ng kamatayan, gaano pa kaya ang higpit na parusa nararapat doon sa mga yumurak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila. Umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ipinapakita dyan mga kapatid na magiging kalagim-lagim ang kaparusahan. Sino ang tinutukoy dyan na yumurak? Sangayon sa konteksto natin, yung mga sinasadya ang pagkakasala na umabot na sila doon sa napahiwalay na sa pananampalataya at wala nang haing natitira pa. Para nilang niyuyurakan, nilalapastangan ang dugo ng tipan, niyuyurakan ang anak ng Diyos. Mapanganib, di ba? Nakita natin kung gaano kalagim-lagim ang kasasapitan. Sumunod na talata pa sabi, sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. At ang sabi nito, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So, delikado mga kapatid, di ba? Kaya pag-ingatan natin kung paano tayo nabubuhay. Tandaan ninyo, no? Wag yung isipin na wala tayong pag-asa. Hanggat may pananampalataya ka, nag-asala ka, humingi ka ng tawad. At umalis ka na dyan sa kinalalagyan mo. Kung alam mo na yan, palagi ang nagbibigay sa iyo ng pagkakasala, iwanan mo na yan. Huwag kang mabuhay dyan. May salita nga ang Panginoon sa Kristo, di ba? Kung ang kanang kamay mo ang nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo yan. Mas mabuti pa na mapunta na lang sa impyerno yung kanang kamay mo kaysa kasama ka pa ron. Parang gano'n, di ba? Kung ano nakapagpapatisod sa atin, tanggalin na natin yan sa buhay natin. Palagi natin bulayin yan. Palagi kayo magharal ng salita ng Diyos. Katulad ito, nagbibigay sa atin ng paalala sa atin. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos at ngayon pinapaalalahanan tayo tungkol sa isang bagay sa buhay natin. Huwag nating sasadyain yung magkasala tayo. Huwag nating sasadyain. Dapat huwag maghari ang kasalanan sa atin. Masaya pa rito sa katulad dito ng mga babala ni Apostol Pedro. No? Si Apostol Pedro may katulad na babala na ganyan. Sa ikalawa Pedro 2:20, sabi, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito naman mga kapatid, yung nakatakas na sa mga karumihan ng sanlibutan. Paano sila nakatakas? Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon. Di ba ganun ang kalagayan natin? Nakatakas na tayo sa karumihan ng sanlibutan dahil nanampalataya tayo. Kinilala natin ang Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kailangan warning nito. Ay muli silang napasabit sa mga ito. Napasabit saan? Napasabit doon sa sinasabi niyang karumihan ng sanlibutan. O muling napasabit sa mga ito at nadaig ka pa. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Yun ang panganib nun. Dati na tayo, ngayon nakakakilala na tayo sa Panginoon. Kilala na natin ang Panginoon na tagapagligtas. Ang ating Panginoon Jesucristo. At dahil doon nagbagong buhay tayo, tumakas na tayo doon sa karumihan ng sanlibutan. Ayaw na natin ng sanlibutan. Ang panganib dito, kapag tayo'y nasabit sa mga iyon, sa mga ito, at nadaig. Nasabit ka na, nadaig ka pa. Paano yun? Yung huling kalagayan natin ay mas magiging masama kaysa ng una. Tuloy natin.
sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Huwag tayong tatalikod. Kaya manindigan tayo sa pananampalataya. Alagaan natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na ating tinutupad ang salita ng Diyos para tumibay tayo. Sabi pa ni Pedro, continuation, nangyari sa kanilang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na sa paglulublob sa putik. O, di ba ganyan yung aso? Pag sumuka, tinitikman mo muli yung suka niya. Ang baboy, kahit paliguan mo man niya sa bathtub, pabanguhan mo pa, pakawala mo sa putikan yan, babalik yan, paglublob sa putik. O ganun daw yung tao na nakakilala na sa Panginoon na tumalikod. Huwag natin tatalikuran ang ating pananampalataya. Alam nyo, nagsisimula yan sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na kasalanan, nagsisimula yan sa masamang desire. Huwag nating aalagaan ang mga desire natin. Yung mga masasamang pagnanasa natin, pagnanasa pa lang, putulin na natin. Dahil pag hindi mo pinutol yan, may enjoy mo yan. Pag na-enjoy mo yan, makikiliti ka na yan hanggang sa naliligayahan ka na ayaw mo na umalis yan. Mapanganib, mga kapatid. Ang manlugmok tayo sa ating mga kasalanan hanggang sa sinasadya mo na yan. Sabi nga rito sa James, sa Revised Tagalog Popular Version, natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. May napapatangay sa sariling nasa. May pagnanasa kasi ang tao. Natutokso tayo. Pag napatangay tayo dyan, ano mangyayari? Kapag ang nasa, yung desire natin, masamang desire natin, ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Kaya nga, huwag nating aalagaan ang ating, sa desire pa lang, putulin agad. Delikado mapanganib, mga kapatid. Hindi nagbibiro ang Diyos. Nakita nyo, seryoso ang Diyos. Inaasahan ng Diyos. Natuto pa rin natin ang kanyang mga utos. Pero alam nyo, mga kapatid, hindi naman gawa lang ng gawa yan. Magagawa natin yan sa biyaya ng Panginoon. Sana naunawa natin na hindi naman natin masusunod ng mga utos ng Diyos kung hindi tayo pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng grace. Pero paano natin mararating yun? Pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Paano paulit-ulit ako? Paano titibay ang pananampalataya mo, kapatid? Mag-aral ka palagi ng Biblia. Sapagkat yan ang magtuturo sa iyo, magbibigay sa iyo, mag-encourage sa iyo para magpatuloy, para lumalim ang iyong karunungan. Talipan natin, balik tayo doon sa Hebreo, chapter 10. Ito yung mga sinulatan. Sinulatan ng mga apostol, nung sumulat ng Hebreo. Magamat ganun, nagbigay ng warning yung sumulat ng Hebreo, manunulat niyan. Nagbigay ng warning sa kanila, pero sila naman ay wala pa sa ganung kalagayan. Natural, wala pa sa ganung kalagayan. Katulad natin ngayon, wala pa naman tayo dun sa ganung kalagayan. Na kahit nagkakasala tayo, di pa naman tayo napapahiwalay. Dahil hanggang ngayon nakikinig pa tayo ng salita ng Diyos. Kaya habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, katulad nila, ang sabi sa kanila, subalit alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, na pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Nakikita natin dito ngayon na ang mga sinusulatan ay nakaranas ng mga matitinding mga pagsubok. Mga mananampalatayang Hudyo yan. Mga Kristiyano yan, pero binigyan ng babala na baka kayo ay magsadya kayo sa kasalanan ninyo, mapahiwalay kayo hanggang maubusan na kayo ng hain tungkol sa kasalanan. Pero dito nakita natin na nanatili pa rin sila at nagpapaalala sumulat ng Hebreo na yung kanilang mga naranasan matitinding mga pagsubok, ipinapaalala sa kanila na sa kabila ng mga nararanasan nila, na huwag silang mapahiwalay sa kanilang pananampalataya. May mga pagsubok silang naranasan. No? Ang sabi rito, alalahanin ninyo mga nakaraang araw na pagkatapos na kayo maliwanagan
ay nagtiis kayo ng matinding pakipaglaban na may pagdurusa, nagdusa sila nang dahil sa pananampalataya. Ano pa? Na kung minsan ay hayagang inilalantad sa pag-aalipusta at pag-uusig at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon. Nagiging karamay sila ng mga nauusig din at ng mga nabilanggo rin kahit hindi sila nabilanggo. No? At ano pa? Sapagkat kayo'y nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam sa inyong mga ari-arian. Palibhasa inyong nalalaman meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. O yun ang kanilang pananampalataya. No? Naawa nga sila dun sa mga nabibilanggo mga kapatid. Tinanggap nila na kumpiskahan pa sila ng mga kagamitan, ng mga ari-arian nila. Pero tinanggap nila yun na may kagalakan. Tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam ng inyong mga ari-arian. Nung araw kasi kinukumpiska yung yung mga ari-arian ng mga Kristiyano Dahil sa kanilang pagiging Kristiyano lang Pero tinanggap nila na may galak yun sapagkat nalalaman nilang sila'y may pag-aaring higit pa doon sa mga kinuha sa kanila. Pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. So, ibig sabihin, mga kapatid, sila mga kapatid ay mga Kristiyano nakaranas ng pag-uusig. Sila ang mga binibigyan ng tagubilin na huwag nilang sasadyain ang kanilang mga pagkakasala. Nagbibigay ng warning sa kanila, pero wala pa naman sila roon sa ganung kalagayan. Ano nakikita natin dito? Na hindi po pwede natin gawing dahilan yung mga pag-uusig na ating nararanasan upang tayo'y sumadya pa sa pagkakasala. Hindi natin po pwedeng gawing alibay o justification ang ating sitwasyon na napipigati tayo, nahihirapan tayo, kaya nakagawa tayo ng ganong pagkakasala. Dahil ito mga kapatid, ito mga Kristiyanong ito, kasalukuyan habang sinusulatan, ay nakakaranas ng mga ganon. Kaya ang tagubilin sa kanila, kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. So yan tagubilin sa kanila. Huwag itakwil ang inyong pagtitiwala, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang confidence sa Panginoon. Huwag nilang itakwil. Sila yung mga winawarningan na huwag nilang sasadyain yung pagkakasala. So nakita nyo mga kapatid, no? Yung mga nangyayari sa paligid natin, hindi po pwede maging dahilan yan para tayo magkasala. At dyan din mga kapatid, dyan na rin tayo kukuha ng ating aral mensahe. Itutuloy lang natin, tatapusin natin ang chapter 10. Ilang mga talata na lang ito mga kapatid. So natapos tayo sa 10:36, tuloy natin sa 10:37. Ito pa yung mga tagubilin sa kanila. At sabi rito, sapagkat sa sandaling panahon, ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Pansinin natin yan, mga kapatid. Kaugnayan doon sa sinabi doon sa verse 36 na sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ng kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Kaugnayan yan ay ipinasok ito. Sapagkat sa sandaling panahon na siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Yan ay tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kumbaga sa parang sinasabi na magtiis kayo. Gampanan ninyo ang kalooban ng Diyos. Tatanggapin ninyo ang pangako dahil hindi na magtatagal. Darating na ang Panginoon. Ganun lang yun di ba? So, inspirasyon niya ng mga Kristiyano. Kaya tayo nakapagtitiis dahil nananampalataya tayo na darating ang isang araw, talagang magmamadaling dumating ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi dyan hindi na nga maantala. Pero ito pa yung mga tagubilin sa atin. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi malulugod sa kanya. O yung kailangan, mga kapatid talaga, na mabuhay tayo sa pananampalataya. At ayaw ng Diyos, natatalikod tayo sa ating pananampalataya.
Dahil ang sabi dyan, hindi malulugod. Ang aking kaluluwa ay hindi malulugod. At sa uling talata, sabi rito, ngunit tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napapahamak. Hindi daw tayo kabilang dun sa mga umuurong. Yung mga umuurong napapahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya, kaya't naliligtas. So yun mga kapatid, ang ating aralin tungkol sa pagsasadya na magpatuloy sa pagkakasala. Ingatan lang po natin yan mga kapatid. Huwag tayong mapunta dyan sa ganyang kategorya. Sana nakinabang tayo sa ating aralin. Yung mga babalang ito mga kapatid ay natutunan natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon. Huwag nating pababayaan na mag-a-absent tayo. Lalo na sa ganitong sitwasyon, hindi lang dahil pandemya, nung panahon pa yan ng unang siglo na isulat Ang kasalanan nandyan noong unang panahon pa, nakapaligid sa atin. Kailangan natin ng tibay ng pananampalataya. At malaki may tutulong, nakita natin sa pag-aaral natin. Malaki na itutulong ng patuloy na nagtitipon tayo, nag-encourage tayo sa isa't isa, at tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya huwag kayo mag-absent mga kapatid sa ating mga ginagawang pag-aaral. At i-share natin sa iba yung ating mga natututunan. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon, pagpalain nawa tayong lahat ng Diyos. Tayo po'y muling manalangin.